10 taong sakripisyo pinalitan ng lason. Habang naghihingalo ang kaluluwa ni Teresa sa sahig, naghahalikan sina Anton at Clara sa mismong kama niya. Pabigat ka lang, Teresa, pandidiri ng asawa. Ngunit ang basang sising ito ay babangon mula sa abo. Walang luhang tutulo, tanging paghihiganting dudurog sa kanilang kinang at karangyaan. Handa na ba silang tikman ng impyerno ng isang babaeng nagising sa katotohanan? Ano ang una niyang hakbang? Teresa is just a housekeeper to me now. Isang obligasyon na kailangang tiisin araw-araw. I'm so bored with her, Clara. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na buhay ako. I can't wait to get rid of her after the promotion. Ang boses ni Anton ay nanggagaling sa isang itim na teleponong nakatago sa ilalim ng mga nakatuping tuwalya. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mga lason na direktang ibinubuhos sa pandinig ni Teresa. Sinundan iyon ng isang pamilyar na hagik-gik, ang malanding tawa ni Clara, ang kapatid sa ama na itinuring niyang sariling dugo. Ang babaeng pinag-aral at binihisan niya sa loob ng maraming taon. Poor Ate Teresa, masyado siyang kampante. Akala niya, sapat na ang pagiging martir para manatili ka sa tabi niya. She's so pathetic, Anton. Sa loob ng tahimik at madilim na laundry room, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hawak ni Teresa ang mainit na plansa. Maingat na pinapatag ang bawat lukot sa puting polo na isusuot ni Anton para sa kanyang mahalagang seremonya ng tangtsyuk bukas. Ang bango ng fabric softener na pinili ni Teresa dahil paborito ito ng asawa ay humahalo ngayon sa amoy ng nasusunog na pag-asa. Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang plansa. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aalaga at paggamot sa mga pasyente bilang isang doktor, ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang init ng bakal ay lumalapit sa kanyang balat, ngunit wala siyang maramdamang hapdi sa laba dahil ang buong loob ng kanyang dibdib ay tila nilalamon na ng apoy. 10 taon. 10 taon niyang isinuko ang sariling pangarap para maging anino ni Anton. Iniwan niya ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa upang maging katuwang nito sa bawat hakbang ng karera nito. Siya ang nag-alaga sa biyenang may sakit. Siya ang nagbayad ng mga utang ng pamilya. At siya ang nagbigay ng lahat ng karangyaan kay Clara. Ang lahat ng sakripisyong yon ay nauwi lamang sa isang salita. Patetikong katulong. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Parang may mga bubog na nakabara, kaya hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagiging isang mabigat na pasakit. Tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang tadyang. Walang luhang pumatak. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para idaan sa yak. Ito ay isang uri ng pighati na nakakaparalisa, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa pader. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay hindi na niya kilala. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagod. Ang mukha ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan na niyang tingnan ang sarili dahil palaging si Anton at si Clara ang inuuna niya. Ang teleponong nasa ibabaw ng mesa ay muling umilaw. Nagpapakita ng isang larawan na hindi niya inaasahang makikita. Si Anton at Clara magkayakap sa isang marangyang kwarto. Habang si Teresa ay narito sa bahay, nagluluto ng hapunan at naglalaba ng kanilang mga dumi. Ang pagtatraydor ay hindi lamang isang saksak sa likod. Ito ay isang unti-unting pagbabalat sa kanyang pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi ang hapdi. Sa bawat sandaling lumilipas, ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay nagmumukhang mga dumi sa kalsada. Ang bawat mahal kita ni Anton ay naging isang malaking kasinungalingan na sumasakal sa kanyang leeg. Ang bawat salamat ate ni Clara ay naging isang sampal na nagpapakita ng kawalan ng utang na loob. Narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas ng gate. Ang mabigat na yabag ng sapatos ni Anton ay papalapit na sa pintuan. Ang bawat hakbang nito
ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na itinago ni Teresa ang telepono sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Tumayo siyang mag-isa sa gitna ng silid, pinaliligiran ng mga damit na maayos niyang tinupi para sa mga taong kasalukuyang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng bumbilya na kumukurap-kurap, ang kanyang anino ay tila isang banyaga na naghihintay ng pagkakataong makawala. Bakit ang katapatan ay pinaparusahan ng ganitong kalupitan? Ito ba ang kapalit ng pagiging isang mabuting asawa at kapatid? Sa gitna ng nagngangalit na sakit, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Ang pag-ibig na nagbibigay buhay sa kanya noon ay pinalitan na ng isang madilim na katotohanan. Paano niya matitingnan sa mga mata ang lalaking itinuring niyang mundo? Gayong alam na niya na ang mundong iyon ay isang malaking hukay para sa kanyang libingan. Isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang huling pag-asa. Handa na ba siyang mabitawan ng lahat? O hahayaan na lamang niyang tuluyan siyang lamunin ng dilim na hatid ng mga taong pinakamamahal niya? Mabilis na isinilid ni Teresa ang itim na telepono sa kailaliman ng tumpok ng mga nilabhan, kasabay ng marahang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Anton. Ang kanyang polo ay bahagyang nakabukas at ang kanyang muka ay bakas ng pagod. Isang pagod na dati-rati ay kinahabagan ni Teresa, ngunit ngayon ay nagmumukhang isang maruming pagbabalat kayo. Hon, bakit gising ka pa? At bakit nandito ka sa laundry room? Ang boses ni Anton ay malambing, puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang lumalapit siya upang halikan ang noo ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang balat sa bawat dampi ng labi ng asawa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ito palayo, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa. Naghahanap lang ako ng nawawalang butones sa polo mo, Anton. Mahinang tugon niya. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Sapat na upang hindi mahalata ang bagyong nagngangalit sa kanyang dibdib. Hayaan mo na yan. Masyado kang nagpapapagod para sa akin. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan nating dalawa. Sabi ni Anton habang hila-hila siya palabas ng silid. Ang bawat salita nito ay tila isang mariing pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kinabukasan na binabanggit nito ay wala palang puwang para sa kanya. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana ng kanilang silid kainan ay tila isang merya. Nakalatag sa mesa ang masaganang almusal na inihanda ni Teresa. Sinangag, tuyo, at mainit na sabaw na paborito ni Doña Carmen. Bumaba si Clara mula sa hagdan, suot ang isang manipis na pantulog na halos walang itinatago. Ngunit agad itong nagbalabal ng manipis na cardigan nang makitang naroon si Teresa. Magandang umaga, Ate Teresa. Ang bango naman ng niluluto mo. Nakakagutom. Masiglang bati ni Clara. Sabay yakap sa likuran ni Teresa. Ang yakap na yon na dati ay itinuturing ni Teresa na tanda ng pagmamahal ng isang kapatid ay tila ba naging gapos ng isang ahas. Nakita ni Teresa sa gilid ng kanyang mga mata ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni na Anton at Clara, isang sulyap na puno ng lihim na pagnanasa at panlilibak. Umupo na kayo at kumain. Tanging sagot ni Teresa habang isiniserbi ang mangkok ng sabaw sa harap ng kanyang biyenan. Si Doña Carmen, na laging nakasuot ng kanyang mga alahas kahit sa almusal, ay humigop ng sabaw at agad na lumaylay ang kanyang mukha sa dismaya. Teresa, bakit parang matabang ang sabaw na ito? Nawawalan ka na ba ng gana sa pag-aalaga sa amin? O baka naman nakakalimutan mo ng ang tanging tungkulin mo rito ay gawing komportable ang buhay ng anak ko? Pasensya na po, Ma. Dadagdagan ko na lang ng kaunting asin. Mahinahong sagot ni Teresa
habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa. Huwag mo na akong sagutin. Tingnan mo si Clara. Kahit hindi siya ang asawa rito, mas alam pa niya ang panlasa ni Anton kaysa sayo. Minsan tuloy naiisip ko, kung si Clara sana ang naging manugang ko, baka mas masaya ang tahanang ito. Patuloy na pag-atake ng matanda. Habang si Clara ay nagkunwaring nahihiya at yumuko. Ngunit may bakas ng tagumpay sa kanyang mga labi. Hindi kumibo si Anton. Ipinagpatuloy lang niya ang pagbabasa sa kanyang tablet. Tila ba walang naririnig na panglalait sa kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang salitang binitiwan ni Doña Carmen. Ito ang katahimikan ng isang taong wala nang pakialam kung durog na ang taong nasa harap niya. Kain na ate, masarap naman ang luto mo, baka bad mood lang si mama. Sabi ni Clara sa isang tonong mapang-asar, habang ang kanyang paa ay palihim na sumasagi sa binti ni Anton sa ilalim ng mesa. Napansin niyo ni Teresa, ang bawat maliliit na galaw, ang bawat hininga nila ay tila ba naging isang malaking screen sa harap ng kanyang mga mata. Kinain niya ang kanyang almusal na tila ba kumakain siya ng buhangin. Walang lasa, walang ligaya, tanging ang pait ng katotohanan ang lumulunod sa kanya. Pagkatapos ng almusal, habang nililinis ni Teresa ang mesa, dumaan si Clara sa tabi niya at bumulong, sapat na para siya lang ang makarinig. Don't be too stressed ate, baka tumanda ka lalo, hindi ka na magustuhan ni Anton. Naiwan si Teresa sa kusina. Hawak ang isang baso na dahan-dahan niyang binabura ang mga bakas ng labi ni Clara. Ang bawat pagkuskos niya sa salamin ay tila ba pagtatangkang burahin ang lahat ng dumi na pilit isinisiksik ng mga taong ito sa kanyang buhay. Ang kanyang pasensya ay hindi na isang birtud. Ito ay isa ng sandata na unti-unti niyang hinahasa sa gitna ng katahimikan. Habang nagliligpit, narinig ni Teresa ang boses ni Doña Carmen sa kabilang silid. Tila may kausap sa telepono. Dahil bukas ang pinto, malinaw na nakarating sa kanya ang bawat kataga. Oo, alam ko. Hayaan mo lang ang babaeng yan. Akala niya ay habang buhay siyang reyna rito. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa lupang mana niya mula sa mga magulang niya, itatapon natin siya sa kalsada na parang basurang walang silbi. Si Clara ang tunay na nababagay sa anak ko, hindi ang isang doktorang walang oras sa pamilya. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang baso na hawak niya ay halos mabasag sa higpit ng kanyang kapit. Ang pagtatraidor ay hindi lamang pala nagmumula sa asawa at kapatid. Maging ang biyenan na itinuring niyang sariling ina ay matagal na palang naghuhukay ng kanyang libingan. Ang lahat ay isang malaking plano. Ang lahat ay isang maskara. At sa likod ng mga maskarang yon ay ang mga ahas na handang tumuklaw sa sandaling tumalikod siya. Sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang takot na naramdaman niya kagabi. Ito ay isang malamig at matalim na galit. Isang galit na hindi nag-iingay, ngunit handang pumatay ng lahat ng ilusyon. Pumasok si Teresa sa kanyang maliit na pediatric clinic, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya ay may halaga pa. Ngunit ngayong araw, maging ang mga makukulay na drawing ng mga bata sa pader ay tila nawalan ng kulay. Ang bawat hakbang niya sa puting sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang mga paa. Lumapit siya sa malaking salamin sa kanyang opisina. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Ang mga pisnging tila nawalan na ng sigla, ang mga matang namumugto sa puyat at lihim na pagtangis. 10 taon siyang naging doktor ng iba, nagpapagaling ng mga sugat na nakikita. Ngunit sino ang gagamot sa kanyang sariling kaluluwa na kasalukuyan ng naghihingalo? Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ng isang pinsan, ang tanging kamag-anak, na akala niya ay makakaunawa sa kanya. Ate Melba, hindi ko na yata kaya. Si Anton, may iba siya. At ang kapatid ko pa.
Pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa takot na baka may makarinig. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay tila isang malamig na buhos ng tubig. Teresa, pamilya pa rin yan. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ni Anton. Sila ang nagahon sa inyo noong mamatay ang tatay niyo. At si Clara? Baka nagkakamali ka lang. Magtiis ka. Ganyan talaga ang buhay ng may asawa. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Nakakahiya sa mga kalaro natin dito sa probinsya. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang telepono. Ang tanging pader na inaasahan niyang masasandalan ay gumuho rin. Sa kulturang kinalakihan niya, ang pagiging martir ay itinuturing na korona. At ang pananahimik sa gitna ng pang-aapi ay tanda ng dangal. Ngunit para kay Teresa, ang dangal na ito ay tila isang tali sa leeg na unti-unting pumapatay sa kanya. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang katahimikan. Bumukas ito at iniluwa si Dr. Gabriel, ang surgeon, na kilala sa kanyang pagiging seryoso, ngunit may pusong ginto. May dala siyang isang tasa ng mainit na tsaa at isang maliit na tray. Hindi nagtanong si Gabriel, hindi rin siya humingi ng paliwanag sa bakas ng luha sa mga mata ni Teresa. Lumapit siya at marahang ipinatong ang tsaa sa ibabaw ng mesa. Malamig ang panahon, doktora. Ang tsaa ay para sa katawan, pero ang katahimikan ay para sa isip. Uminom ka muna. Ang boses niya ay malalim, tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Naupo si Gabriel sa tapat niya, hindi nagpipilit na magsalita. Sa mga sandaling iyon, ang presensya niya ay sapat na. Kinuha ni Gabriel ang isang kahon ng tissue at dahan-dahang inilapit ito sa kamay ni Teresa. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang tao ay ang aminin na hindi na niya kaya ang lahat ng mag-isa. Dagdag pa niya bago tumayo upang lumabas. Naiwang mag-isa si Teresa, hawak ang mainit na tasa. Ang bawat hininga niya ay tila nagiging mas maluwag. Hindi siya susuko, hindi siya mawawala sa dilim. Kung ang mundo ay nagkakaisa upang itago ang katotohanan, siya mismo ang magiging liwanag na maglalantad sa lahat. Binuksan niya ang kanyang laptop upang tignan ang kanilang joint bank account ni Anton. Ito ang pondong pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon. Ang perang gagamitin sana nila para sa kanilang ipatatayong sariling ospital sa hinaharap. Ngunit nang bumukas ang screen, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang balanse ay nagpapakita ng isang malaking zero. Ang lahat ng perang iniipon niya, ang bawat sentimong pinagpuyatan niya sa mga night shift sa ospital ay wala na. Inubos ni Anton ang lahat. Ang bawat pindot niya sa mouse ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Wala na siyang pera. Wala na siyang pamilyang masasandalan. Ang lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng isang dekada ay naglaho na parang usok. Ngunit sa gitna ng kawalang hanggan ng zero na yon, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Kung wala na siyang matatalo, wala na rin siyang dapat ikatakot. Hindi na makatulog si Teresa ng gabing iyon. Ang bawat numero sa screen ng kanyang laptop ay tila mga huling patak ng dugo mula sa kanyang sariling mga ugat. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, tinawagan niya si Maricel, isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa head office ng bangko. Teresa, pasensya na, pero hindi ko dapat ito sinasabi sa'yo. Pabulong na wika ni Maricel sa kabilang linya. Ang perang inilabas sa joint account ninyo ay inilipat sa isang bagong trust fund. Ang beneficiary? Isang nagngangalang Clara Montes. At hindi lang yon. Halos 5 milyong piso na ang naililipat sa account na yon nitong nakaraang 6 na buwan lamang. Nabitawan ni Teresa ang hawak niyang ballpen. 5 milyon. Iyon ang perang inilaan niya para sa operasyon ng puso ng kanyang namayapang ama. At ang natira ay para sana sa kanilang kinabukasan. Ngayon, ang perang iyon ay ginagamit na pampakinis ng balat at pambili ng mga mamahaling bag ng kanyang kapatid. Narinig niya ang pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Anton
na may dalang isang pumpon ng mga pulang rosas. "Surprise, Hon! Para sa pinakamagandang doktora sa buong mundo," masayang sabi ni Anton, sabay lapit at yakap sa kanya mula sa likuran. Dati-rati, ang amoy ng pabango ni Anton ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngayon, ang amoy na yon ay tila sumasakal sa kanya. Amoy ng kasinungalingan at pagkukunwari. "Salamat, Anton. Para saan ang mga rosas na ito?" tanong ni Teresa. Pinipilit na huwag manginig ang boses. "Wala lang. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. At saka, may maliit sana akong hiling." Simula ni Anton habang pinaglalaruan ang buhok ni Teresa. "Alam mo namang malapit na ang promotion ko bilang jamdoc ng ospital. Kailangan nating magpakita ng malaking investment para sa bagong pediatric wing. Naisip ko, baka pwedeng gamitin muna natin ang titulo ng lupang pamana ng mga magulang mo sa probinsya bilang collateral sa bank loan. Para sa atin din naman ito, Hon. Kapag naging jamdoc na ako, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa maliit mong klinik." Dagdag pa nito, ang mga mata ay puno ng mapanlinlang na tamis. Tumingin si Teresa sa mga rosas. Ang bawat talulot ay tila mga patak ng lason. Alam niyang kapag ibinigay niya ang lupang iyon, wala nang ititira si Anton sa kanya. Ito na ang huling pag-aari na nag-uugnay sa kanya sa kanyang mga magulang. "Pag-iisipan ko, Anton. Masyadong mabilis ang lahat," sagot ni Teresa. Sabay tayo at lakad patungo sa plansahan. Kinuha niya ang polo ni Anton na isusuot nito sa isang dinner meeting mamaya. Habang pinaplansa ang likurang bahagi ng damit, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang temperature ng plansa. Hindi niya ito itinuon sa tela nang matagal upang hindi masunog. Ngunit sapat na upang ang init ay bumaon sa bawat hibla, na tila ba inuukit niya ang kanyang galit sa suot ng kanyang asawa. Isang maliit na paghihiganti, isang lihim na hapdi na tanging siya lang ang nakakaalam. "Sige, Hon. Alam ko namang hindi mo ako matitiis. Love you," sabi ni Anton bago lumabas ng kwarto upang maligo. Pagkalipas ng ilang oras, nang magpaalam si Anton na may emergency meeting sa ospital, hindi hinayaan ni Teresa na makaalis ito nang hindi siya sumusunod. Kinuha niya ang kanyang lumang kotse at maingat na bumuntot sa sasakyan ni Anton. Hindi patungo sa ospital ang direksyon ni Anton. Sa halip, tinahak nito ang daan patungo sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Huminto ang sasakyan ni Anton sa harap ng isang naglalakihang puting mansyon na napapaligiran ng mga luntiang halaman at malalaking ilaw. Nakita ni Teresa ang pagbukas ng pinto ng mansyon. Lumabas si Clara. Suot ang isang manipis na silk robe at patakbong yumakap kay Anton. Binuhat ni Anton si Clara habang nagtatawanan at sabay silang pumasok sa loob ng bahay na tila ba sila ang tunay na mag-asawa. Naiwan si Teresa sa loob ng kanyang kotse, nakahawak ng mahigpit sa manibela. Ang bawat hininga niya ay tila yelo na sumasaksak sa kanyang baga. Ang mansyong yon ay binili gamit ang kanyang pawis, dugo, at mga pangarap. Ang bawat semento at pintura ng bahay na yon ay ninakaw mula sa kanyang buhay. Ang gate ng mansyon ay dahan-dahang sumara, na tila ba tuluyan ng ikinulong si Teresa sa labas ng mundong akala niya ay sa kanya. Lumabas si Teresa mula sa kanyang sasakyan, hindi alintana, ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa subdivision ng Alabang. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig na yon ay wala pa sa kalahati ng panginginig ng kanyang puso. Nakatitig siya sa naglalakihang bintana ng mansyon, kung saan ang anino nina Anton at Clara ay tila nagsasayaw sob sa loob ng marangyang liwanag. Ang bawat halakhak na hindi niya naririnig ay tila nararamdaman niyang dumudurog sa kanyang dignidad. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagduwal. Ang bawat bahagi ng kanyang sikmura ay bumabaligtad sa sobrang pandidiri. Napahawak siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, hanggang sa mapaluhod siya
sa basang kalsada. Bakit? Isang tanong na walang sagot ang paulit-ulit na humihiwa sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang paghihingalo sa ulan, isang malaking anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Nawala ang dampi ng ulan sa kanyang ulo, pinalitan ng isang malapad na payong na nagbigay sa kanya ng panandaliang proteksyon. Hindi ka dapat naririto sa ganitong kalagayan, doktora. Ang boses na yon ay malalim at kalmado. Tila isang angkla sa gitna ng kanyang pagkakalunod. Inangat ni Teresa ang kanyang muka at nakita ang mga mata ni Gabriel. Walang bahid ng panghuhusga ang kanyang tingin, tanging isang malalim na pag-unawa at malasakit. Hindi na nagtanong si Gabriel kung bakit siya naroon. Marahang hinawakan ni Gabriel ang siko ni Teresa upang tulungan itong tumayo. Halika na. Masyadong malamig ang gabi para manatili ka rito. Inalalayan niya si Teresa patungo sa kanyang sasakyan. Nang makapasok sila, agad na kinuha ni Gabriel ang isang malinis na tuwalya mula sa likurang upuan at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Teresa. Inayos din niya ang buga ng aircon upang hindi ito direktang tumama sa mukha ng doktora, bago inabot ang isang baso ng mainit na kakao na binili niya mula sa isang drive-thru kanina. Sa loob ng tahimik na sasakyan, habang ang tunog ng ulan ay tila isang malungkot na oyayi sa bubong, sa wakas ay bumigay si Teresa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang umagos, kasabay ng pagsinghap niya ng bango ng tsokolate at ng banayad na pabango ni Gabriel na amoy kagubatan at kalinisan. Hindi nagsalita si Gabriel. Hinayaan lang niya ang bawat hikbi ni Teresa na mapuno ang espasyo sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay tila isang kuta na nagbibigay kay Teresa ng karapatang maging mahina, kahit sa ilang minuto lamang. Salamat, Gabriel. Pabulong na wika ni Teresa nang medyo kumalma na siya. Wala iyon. Magpahinga ka na muna. Ihahatid kita sa inyo, pero hihintayin kong makapasok ka ng ligtas bago ako umalis. Sagot ni Gabriel. Gabriel, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa manibela. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Teresa, ang katahimikan ay muling bumasag sa kanyang puso. Pumasok siya sa loob, umaasang makakahanap ng kaunting kapayapaan upang makapag-isip. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng sala, ang kanyang paningin ay nagdilim sa nakita. Nagliliwanag ang buong paligid. Si Clara ay nakatayo sa gitna ng silid, suot ang lumang wedding gown ni Teresa na kinuha mula sa imbakan. Umiikot-ikot ito habang humaharap sa salamin, at sa tabi nito ay si Doña Carmen na pumapalakpak pa habang humahagik-hik. Bagay na bagay sa iyo, Clara. Mas maganda ka kaysa sa may-ari nito. Konting ayos lang at siguradong hindi nalilingon pa si Anton sa tuyot na doktora na yon, sabi ng biyenan ni Teresa na puno ng galit at pangungutya. Napatigil ang dalawa nang makita si Teresa na nakatayo sa pintuan, basang-basa at tila isang bangkay na naglalakad. Ngunit sa halip na matakot, tinaasan lamang siya ng kilay ni Clara at lalong ipinakita ang suot na puting damit, ang simbolo ng banal na sumpa na kasalukuyan na nilang dinudungisan. Ang kulay puti ng damit ay tila naging pula sa paningin ni Teresa. Pula ng galit, pula ng dugo, at pula ng isang digmaang hindi na niya mapipigilan. Sa halip na sumigaw o sunggaban ng kapatid na kasalukuyang yumuyurak sa kanyang alaala, nanatiling nakatayo si Teresa sa may pintuan. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay pumapatak sa sahig na lumilikha ng isang maliit na lawa sa paanan niya, ngunit ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Bagay sa iyo, Clara, mahinahong wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, isang bagay na ikinagulat ni na Clara at Doña Carmen. Mas matingkad ang kulay ng puti sa balat mo. Ituloy mo lang ang pagsuot niyan para masanay ka na sa pakiramdam ng pagiging isang impostora. Napatigil si Clara sa kanyang pag-ikot
Inaasahan niya ang isang hysterical na kapatid, isang babaeng magmamakaawa o maglulupasay sa sahig. Ngunit ang malamig na titig ni Teresa ay nagparamdam sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto upang magpalit habang si Doña Carmen ay naiwan sa sala, nagbubulong-bulong tungkol sa kabaliwan ng kanyang manugang. Nagsimula na ang laro ni Teresa. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang mangangaso. Nang gabing iyon, matapos masiguro na mahimbing na ang tulog ni Anton dahil sa pagod mula sa emergency meeting nito, dahan-dahang bumangon si Teresa. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila paglakad ng isang pusa sa gitna ng gabi. Maingat niyang binuksan ang laptop ni Anton na nasa mesa sa loob ng kanilang kwarto. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Isinaksak niya ang isang maliit na USB drive sa gilid ng laptop. Ang init ng kanyang palad ay humahalo sa lamig ng metal. Sa loob ng 10 taon, ang laptop na ito ay naging saksi sa tagumpay ni Anton. At ngayon, ito rin ang magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Sinimulan niyang i-copy ang lahat ng dokumento, mga bank statement, mga lihim na kontrata at mga email na nagpapatunay ng manipulasyon nito sa pondo ng ospital. Habang naghihintay, lumabas siya ng silid at dumaan sa sala. Nakita niya ang isang lumang oso, isang malaking teddy bear na regalo niya sa anak ng kanilang katulong noong nakaraang Pasko. Ang bata ay madalas maglaro sa sala habang naroon ng pamilya. Sa loob ng tahi ng oso, maingat na isiningit ni Teresa ang isang maliit na spy camera, isang teknolohiyang hindi aakalain ng sinuman na alam niyang gamitin. Kinaumagahan, habang nasa ospital, nakipagkita si Teresa kay Mr. Santos, ang senior accountant, na matagal nang pinahihirapan at binabawasan ng sahod ni Anton. Sa loob ng isang madilim na sulok ng cafeteria, nagpalitan sila ng makahulugang tingin. "Doktora, hindi ko na rin masikmura ang ginagawa niya," bulong ni Mr. Santos habang iniabot ang isang makapal na envelope. Narito ang listahan ng mga supplier na binabayaran niya ng higit sa tamang halaga para makakuha ng kickback. Lahat iyan ay nakapangalan sa isang shell company na ang may-ari ay si Clara Montes. "Salamat, Mr. Santos. Darating ang araw na mababawi mo rin ang lahat ng kinuha niya sa'yo," sagot ni Teresa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa envelope na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Pag-uwi niya sa bahay, bumungad sa kanya ang amoy ng masarap na ulam. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng kanilang malaking dining table, naglagay si Teresa ng isang florera na puno ng mga puting bulaklak ng lila, mga liryo na madalas makita sa mga punerarya. "Bakit ganito ang mga bulaklak mo, Teresa?" Amoy kamatayan ang buong bahay. Reklamo ni Doña Carmen habang tinatakpan ng kanyang ilong. "Sinisimbolo nito ang pagpanaw ng mga lumang alaala, ma, para magkaroon ng puwang para sa isang bagong simula," sagot ni Teresa na may kasamang matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang hapong yon, habang wala ang mga tao sa sala, napanood ni Teresa sa kanyang telepono ang kuha mula sa spy camera sa teddy bear. Kitang-kita ang pag-aaway ni na Anton at Clara. "Kailangan mo nang makuha ang pirma niya sa titulo ng lupa, Anton. Hindi na makapaghintay ang real estate developer sa Alabang. Kailangan ko ng cash," sigaw ni Clara habang hinahagis ang kanyang bag sa sofa. "Ginagawa ko na ang lahat, Clara. Masyado lang nagiging matalino ang kapatid mo nitong mga nakaraang araw. Pero huwag kang mag-alala. Mapapirma ko rin siya bago ang party," sagot ni Anton habang hinahaplos ang pisngi ng kalaguyo. Nanginig ang kalamnan ni Teresa. Ang lupang pamana ng kanyang mga magulang ay hindi lamang lupa. Iyon ang huling dangal ng kanyang pamilya. Dali-dali niyang sinuri ang kanyang lihim na vault sa kwarto at doon ay nakumpirma ang kanyang pinakakinatatakutan. Wala na ang titulo ng lupa. Ninakaw na ito ni Anton.
Mabilis siyang bumalik sa laptop ni Anton upang tapusin ang huling bahagi ng pag-download ng mga ebidensya ng tamo. Tamo! Bib! Ang bawat porsyento na lumalabas sa screen ay tila isang tibok ng kanyang puso. 71%, 73, 75. Biglang narinig ni Teresa ang tunog ng pagpihit at ng doorknob ng kanilang kwarto. Hindi ito ang oras na karaniwang umuuwi si Anton. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay mabigat at mabilis, papalapit sa kinalalagyan ni Teresa. 77%, 78. Bumukas ang pinto. Pumasok si Anton na may salubong na kilay at pawisang noo. Ang kanyang mga mata ay agad na tumitig sa laptop na nakabukas sa harap ni Teresa. Teresa, anong ginagawa mo sa laptop ko? Ang bawat hibla ng katawan ni Teresa ay nanigas. Ang screen ay kasalukuyan pa ring nagpapakita ng malaking loading bar na nasa 79% na. Sa sandaling iyon, ang bawat segundo ay tila tumitigil sa pag-ikot. Sa gitna ng matinding kaba, saktong lumabas ang salitang completed sa screen ng laptop. Sa isang mabilis at maingat na galaw, binunot ni Teresa ang maliit na USB drive at ikinubli ito sa loob ng kanyang palad, kasabay ng pagtabig niya sa baso ng tubig na nasa tabi ng keyboard. Ang tubig ay mabilis na kumalat sa ibabaw ng mesa, papunta sa direksyon ng laptop. Diyos ko, Anton! Pasensya na, masyado akong naging lampa. Bulalas ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Isang reaksyong hindi sadyang ipinakita, kundi bunga ng tunay na takot na baka mabuko ang lahat. Mabilis na lumapit si Anton. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. Anong ginagawa mo? Alam mo namang masela ng gamit na ito. Singhal niya habang mabilis na kinuha ang laptop at pinunasan ito gamit ang kanyang panyo. Sa sobrang pag-aalala ni Anton sa kanyang gamit, hindi na niya napansin ang nanginginig na kamao ni Teresa na nakatago sa ilalim ng mesa. Nang masigurong tuyo na ang laptop, lumingon si Anton kay Teresa na may mapanuring mga mata. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko, bakit mo binuksan ang laptop ko nang wala ako? Tumingin si Teresa nang diretso sa mga mata ni Anton. Sa halip na matakot, hinayaan niyang mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Isang sandatang alam niyang laging nagpapalambot sa ego ng isang lalaking katulad ni Anton. Gusto ko lang sanang ayusin ang mga schedules mo para sa party, Anton. Masyado kang naging abala nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam ko, hindi mo na ako kilala. Pakiramdam ko, unti-unti na tayong nagiging banyaga sa isa't isa sa loob ng sarili nating bahay. Ang bawat salita ni Teresa ay puno ng hinagpis, isang mapait na katotohanang ginamit niya bilang baluti. Ang pag-arte niya ay walang kapintasan. Nakita niya ang unti-unting paglambot ng mukha ni Anton. Ang kanyang asawa ay isang narcissistic na lalaki. Gusto nitong palaging nararamdamang siya ang bida, ang sentro ng atensyon, at ang kailangang-kailangan ng kanyang asawa. Pasensya na, hon. Masyado lang akong stressed sa trabaho. Buntong hininga ni Anton. Lumapit siya at marahang niyakap si Teresa. Huwag mong isipin yan. Ginagawa ko naman ang lahat para sa atin. Di ba? Konting tiis na lang. Habang nakayakap sa asawa, ang mukha ni Teresa ay nakasandal sa dibdib ni Anton. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at puno ng puot. Bawat haplos ni Anton sa kanyang likod ay tila mga malalamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang bango ng pabango nito ay tila amoy ng nabulok na basura sa kanyang pang-amoy. Gusto niyang sumuka, gusto niyang sumigaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa labas ng silid, nakasilip si Clara sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang pagyayakapan ng dalawa at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng pader. Ang selos ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Gusto niyang siya ang nasa posisyon ni Teresa. Gusto niyang siya ang tanging reyna sa buhay ni Anton. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Anton,
Dahan-dahang nagtungo si Teresa sa banyo. Inilabas niya ang bote ng disinfectant at ibinuhos ito sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang brush at nagsimulang kuskusin ang kanyang mga palad at braso, ang mga bahaging hinawakan ni Anton kanina. Kinuha niya ang sabon at paulit-ulit na naghugas, 1, 2, 3 beses. Kinuskos niya ang kanyang balat hanggang sa maging matingkad na pula ito at magsimulang humumapdi. Ngunit tila hindi sapat ang hapdi na yon upang mabura ang duming nararamdaman niya sa kanyang pagkatao. Bumalik siya sa kwarto at binuksan ang kanyang sariling telepono upang suriin ang USB drive sa pamamagitan ng isang adaptor. Sa gitna ng mga file ng tamo, may isang dokumentong nakakuha ng kanyang atensyon. Isang listahan ng mga pangalan ng matataas na opisyal sa gobyerno at mga kilalang negosyante na tumatanggap ng lagay mula kay Anton. Ang kasong ito ay mas malaki pa sa inaasahan niya. Hindi lang ito tungkol sa kanilang pamilya. Ito ay tungkol sa isang malaking sindikato ng korupsyon sa loob ng sistemang medikal. Eksaktong 12:00 ng gabi, habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan, biglang umilaw ang telepono ni Anton na nasa ibabaw ng side table. Walang pangalan ang tumatawag, ngunit ang numero ay kabisado ni Teresa. Kay Clara ito. Hindi gumalaw si Anton, nanatili itong mahimbing ang tulog. Tumingin si Teresa sa asawa, pagkatapos ay sa telepono. Sa isang mapangahas na desisyon, kinuha ni Teresa ang telepono at sinagot ang tawag. Hindi siya nagsalita. Nanatili siyang tahimik habang nakadikit ang telepono sa kanyang tainga. Anton, babe, hindi ako makatulog. Ang boses ni Clara sa kabilang linya ay puno ng malanding pagnanasa, kasama ang mabibigat na hininga na tila ba nandoon pa rin ang init ng kanilang huling pagkikita. Miss na miss ko na ang haplos mo. Sabik na ako sa mangyayari sa party pagkatapos nating itapon ang tuyot mong asawa. Dahan-dahang pinindot ni Teresa ang pulang button sa screen ng telepono ni Anton. Walang tunog, walang bakas. Binuksan niya ang listahan ng mga tawag at mabilis na binura ang huling numerong tumawag bago niya ibinalik ang gadget sa eksaktong posisyon nito sa side table. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang latay ng latigo sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang natutulog na asawa, ang lalaking binuo niya mula sa kawalan, ngunit ngayon ay siyang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang matinis na tili mula sa kwarto ni Doña Carmen. "Teresa! Tulong! Si Mama hindi makahinga!" Sigaw ni Clara habang nagtatakbo palabas ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng takot. Mabilis na kumilos si Teresa bilang isang doktor, ngunit sa kailaliman ng kanyang isip, alam niyang nagsimula na ang huling yugto ng kanilang panlilinlang. Sa loob ng pribadong kwarto sa ospital, nakahiga si Doña Carmen. May mga tubo sa ilong at kunwari ay naghihingalo. Hawak ni Anton ang kamay ng kanyang ina habang si Clara ay nakaluhod sa gilid ng kama, umiiyak ng walang luha. "Teresa, lumapit ka." Mahinang wika ni Doña Carmen, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Ang pamilya natin nahaharap sa malaking krisis. Ang tanging paraan para hindi tayo lumubog sa utang ay ang lupang pamana ng mga magulang mo. Huwag kang maging madamot, anak. Isipin mo ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Kami ang nag-ahon sa inyo nung wala kayong makain. Ate, please!" Pagsusumamo ni Clara habang hinahawakan ang laylayan ng damit ni Teresa. "Gawin mo ito para kay Mama. Hindi ba't utang natin sa kanila ang buhay na mayroon tayo ngayon?" Tiningnan ni Teresa ang 3 taong nasa harap niya. Ang kanilang pag-arte ay pang Best Actress at Best Actor sa isang teleserye. Alam ni Teresa na ang titulong tinutukoy nila ay ninakaw na ni Anton, ngunit kailangan nila ang kanyang pirma sa isang power of attorney para maging legal ang pagbebenta nito sa mga developer. "Sige po, pipirma ako."
Mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuko. Isang mabilis na sulyap ng tagumpay ang nagpalitan sa pagitan ni na Anton at Clara. Inilabas ni Anton ang mga dokumento na tila ba matagal na itong nakahanda sa loob ng kanyang bag. Sa isang nanginginig na kamay, kinuha ni Teresa ang ballpen. Sa bawat stroke ng kanyang panulat, tila sinusulat niya ang hatol sa kamatayan ng kanilang mga ambisyon. Ang hindi nila alam, ang dokumentong yon ay hindi ang tunay na power of attorney. Ito ay isang kontratang inihanda ng kanyang lihim na abogado. Isang dokumentong nagpapawalang bisa sa anumang nakaraang pirma at naglilipat ng lahat ng pananagutan sa utang ng ospital sa pangalan ni Anton at Clara bilang mga gwarantor. Nang makuha ni Doña Carmen ang papel, tila isang himala ang nangyari. Ang kanyang paghingal ay biglang huminto. Ang kanyang nanghihinang katawan ay biglang nabuhayan ng sigla. Binitawan niya ang kamay ni Teresa at itinago ang dokumento sa ilalim ng kanyang unan. Salamat. Ngayon, lumabas ka na. Ang boses ng matanda ay biglang naging matalas at malamig. Nakakasuka ang pagmumukha mo. Huwag mo kaming istorbohin dito. Kailangan ko ng tunay na pamilya sa tabi ko. Si Clara at Anton na ang bahala sa akin. Hindi kumibo si Teresa. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na tuluyan ng naputol. Pumasok siya sa loob ng banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng 10 taong sumpa at kasinungalingan. Tiningnan niya ito ng matagal bago ito ihulog sa loob ng basurahan na puno ng mga maduming tissue. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, muli niya itong kinuha. Hinugasan niya ang singsing sa ilalim ng umaagos na tubig, kinuskos ng sabon hanggang sa muling kuminang. Hindi pa tapos ang dula-dulaan. Bulong niya sa kanyang sarili. Isinuot niya muli ang singsing. Kailangan niyo pang makita ang huling yugto ng palabas na sinimulan niyo. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Gabriel na nakasandal sa pader, malapit sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paghanga. Malinaw na napanood at narinig nito ang lahat mula sa labas. Hindi ito nagsalita, ngunit ang paraan ng pagtango nito ay tila nagsasabing, handa na ang lahat. Sa labas ng ospital, ang mga billboard sa kalsada ay nagsisimula ng magpakita ng mga anunsyo para sa malaking gabi ni Anton. Ang mga imbitasyon ay naipadala na sa lahat ng mga makapangyarihang tao sa lungsod. Ang bawat detalye ay nakaplano na. Ang entablado ay handa na para sa pinakamalaking pagtatanghal ng taon. Huling gabi na ito na magiging anino mo ako, Anton. Bukas, sa harap ng lahat, muling magkakaroon ng kulay ang aking mundo habang dahan-dahang nagdidilim ang sayo. Humarap si Teresa sa salamin ng isang marangyang butik. Ang kanyang dating mahabang buhok na palaging nakatali dahil sa pagiging abala bilang doktora at may bahay ay nakalaylay na ngayon. Maingat na inayos sa malalambot na kulot na bumagay sa kanyang matapang na mukha. Ang kanyang suot na bestida ay kasing pula ng sariwang dugo, yari sa telang seda na tila dumadaloy sa kanyang katawan sa bawat paggalaw niya. Hindi ito ang Teresa na nakilala ng lahat, ang martir na asawang laging nakayuko. Ito ang Teresa na handang maningil. Sa bawat haplos niya sa mamahaling tela, nararamdaman niya ang bigat ng USB drive na nakatago sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Ang bawat dokumento, bawat larawan, at bawat boses na nakarecord doon ay mga bala na handang magpasabog sa mundong binuo ng kasinungalingan. Bago umuwi, nakipagkita siya kay Gabriel sa isang tahimik na cafe sa tapat ng Manila Bay. Ang kulay ng langit na nag-aagaw ang orange at lila ay tila sumasalamin sa kaguluhan at katahimikan sa loob ng puso ni Teresa. Doktora, nanginginig ang mga kamay mo. Mahinang puna ni Gabriel. Hindi siya nagtatanong,
Bagkus ay inilapag niya ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ni Teresa, ngunit sapat na ang layo upang hindi ito maging mapangahas. Takot ba ito o pananabik, Gabriel? Hindi ko na malaman. Pag-amin ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Normal lang ang matakot kapag sisirain mo na ang kulungang nagkulong sa'yo ng 10 taon. Sagot ni Gabriel. Sa isang malumanay na pagkakataon, dahan-dahan niyang hinawakan ang mga daliri ni Teresa. Ang init na nagmumula sa balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa nangihinang loob ng doktora. Tandaan mo, bukas ng gabi, hindi ka lang naniningil ng katarungan. Binabawi mo rin ang sarili mo. At naroon ako, sa likuran mo, nakamasid. Ang simpleng pangakong yun ay sapat na upang pakalmahin ang nagwawalang bagyo sa dibdib ni Teresa. Sa mga sandaling iyon, ang init ng kamay ni Gabriel ang tanging bagay na nagpapadama sa kanya na siya ay buhay pa at higit sa lahat, siya ay mahalaga. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Anton sa sala. Kasalukuyang nag-e-ensayo ng kanyang talumpati sa harap ng salamin. Suot nito ang bagong suit na binili gamit ang pera ni Teresa. Dito sa puntong ito, titingin ako sa'yo, Teresa. Sabi ni Anton nang hindi lilingon sa asawa. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang inspirasyon ko, na kung wala ka, hindi ako magiging jamdok. Maghanda ka ng iyong pinakasweet na ngiti, ha? Kailangan nating makuha ang tiwala ng mga board members. Tumingin si Teresa sa likod ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Anton. Magiging napaka-sweet ng ngiti ko bukas. Isang ngiting hinding-hindi mo malilimutan hanggang sa huling sandali ng iyong karera. Kinagabihan, habang nakahiga sa tabi ng asawa, pinakinggan ni Teresa ang mahimbing na paghinga ni Anton. Bawat segundo ay tila isang mabagal na patak ng tubig sa isang timba, nagpapaalala sa kanya na ang oras ay malapit na. Ang amoy ng kwarto, ang pamilyar na tunog ng bentilador, lahat ng ito ay magiging bahagi na lamang ng isang masamang panaginip simula bukas. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang tawag ni Clara sa telepono. Marahil ay kausap muli ang mga suppliers para sa kanilang huling transaksyon. Ang bawat tawa ng kanyang kapatid ay tila isang pako na lalong nagpapatatag sa krus na binuo ni Teresa para sa kanila. Kinaumagahan, dumating ang isang malaking kahon sa salt ng hotel kung saan gaganapin ang party. Ang card na nakakabit dito ay walang pangalan. Tanging isang pulang rosas lamang ang nakalagay sa ibabaw. Ang sekretarya ni Anton ay nagtatakang tiningnan ng kahon. Iniisip kung sino ang nagpadala ng gayong kalaking regalo sa gitna ng paghahanda. Doktora Teresa, handa na po ang lahat. Bulong ng kanyang abogado sa telepono. Ang media ay naroon na. Ang mga dokumento ay naisumite na sa tamang ahensya. Ang natitira na lang ay ang huling hudyat mo. Tumayo si Teresa sa gitna ng kanilang silid, suot na ang pulang bestida. Kinuha niya ang kanyang clutch bag at muling sinuri ang USB drive. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na para sa paghaharap. Pagpasok niya sa malaking sulyap ng hotel, ang mga ilaw ay kasing ningning ng mga bituin. Ngunit para kay Teresa, ito ay tila mga sulo na maglalantad sa lahat ng dumi sa ilalim ng kaputian ng tela. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa pulang carpet ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Lumingon siya sa paligid at nakita ang isang pamilyar na tindig sa malayo. Si Gabriel, suot ang isang itim na barong, tahimik na nakatitig sa kanya mula sa gilid ng bar. Tumango ito ng bahagya. Huminga ng malalim si Teresa. Ang entablado ay handa na. Ang mga biktima ay kasalukuyang nagdiriwang. At ang hatol ay nasa loob lamang ng kanyang maliit na bag. Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng marangyang bulwagan ng hotel ay tila paglalakad sa isang entablado ng mga ilusyon. Ang liwanag mula sa mga dambuhalang kristal
na chandelier sa kisame ay nagpapakintab sa sahig na marmol. Ngunit para sa kanya, ang bawat kislap nito ay tila mga matatalim na piraso ng salamin na nagbabantay sa bawat galaw niya. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak, isang amoy na nagpapagunita sa kanya ng karangyaang ninakaw mula sa kanyang sariling mga pagsisikap. Naroon ang lahat ng makapangyarihang tao sa Maynila, mga opisyal ng gobyerno, mga kilalang doktor, at mga negosyanteng ang mga ngiti ay kasing peke ng mga alahas na suot nila. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Anton, ang bituin ng gabi. Suot nito ang isang pasadyang taksido na nagpapakita ng kanyang tikas habang malapad ang ngiti na bumabati sa bawat panauhin. Ladies and gentlemen, thank you for coming to celebrate this milestone with me. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kumpiyansa at pekeng kababaang loob. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa aking promosyon bilang jamdok. Ito rin ay pagdiriwang ng 10 taong pagsasama namin ng aking pinakamamahal na asawa. Huminto si Anton at lumingon sa direksyon ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagmamahal, isang sulyap na kung hindi mo alam ang katotohanan ay aakalain mong nanggagaling sa isang tapat na lalaki. Teresa, my love, ikaw ang hangin sa ilalim ng aking mga pakpak. Kung wala ang iyong suporta at ang iyong sakripisyo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. You are the heartbeat of this family. Narinig ni Teresa ang mahinang palakpakan at ang mga bulungan ng paghanga mula sa mga kababaihan sa paligid. Ang kanyang sikmura ay bumabaligtad sa tindi ng pagduduwal. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang maruming kamay na humahaplos sa kanyang dangal. Isang napakalaking kasinungalingan ang kasalukuyang ipinapakain nito sa buong mundo. At ang lahat ay tila mabilis na lumulunok sa pen. Sa isang sulok, nakita ni Teresa si Doña Carmen na mayabang na nakikipag-usap sa ilang mga asawa ng mga senador. Ang anak ko ay talagang mapagmahal. Tingnan niyo kung paano niya ituring ang asawa niya. Kahit na alam naman nating lahat na galing lang sa isang simpleng pamilya, si Teresa. My Anton is a saint for keeping her this long. Mariing wika ng matanda na sinasadya pang lakasan ng boses upang marinig ng mga nasa malapit. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya si Clara. Suot nito ang isang itim na bestida na labis na nagpapakita ng kurba ng kanyang katawan, kasing itim ng kanyang budhi. May dala itong 2 baso ng mamahaling wine at iniabot ang isa kay Teresa. Cheers, ate! Ang galing ni Anton magsalita. Diba? Tila totoo ang lahat. Bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pang-uuyam. Pero alam nating dalawa ang totoo. Enjoy the limelight while it lasts, ate. Dahil pagkatapos ng gabing ito, ang corona ay ililipat na sa tunay na reyna. Sawa na si Anton sa pagkukunwari sa tabi mo. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang baso. Ang tunog ng nagtatama ang mga kristal ay tila isang lanhis na nagbababala ng kamatayan. Huwag kang magmadali, Clara. Ang mga reyna ay hindi basta-basta natatanggalan ng corona. Minsan, sila mismo ang nagpapabagsak ng buong kaharian para lang masigurong walang ibang makikinabang dito. Isang matamis at misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Isang ngiti na nagpatigil sa pagtawa ni Clara. Kinuha ni Teresa ang isang tissue at maingat na pinunasan ng bakas ng kanyang pulang lipstick sa gilid ng baso. Tila ba dahan-dahan na niyang binubura ang huling koneksyon niya sa mundong ito. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakita ni Teresa ang isang anino malapit sa control booth ng mga projector. Naroon ang isang tauhan ni Gabriel, handa na para sa hudyat. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, kasing bilis ng mga flash ng kamera na kumukuha ng litrato sa kanilang masayang pamilya. And now, I would like to invite my beautiful wife on stage. Muling tawag ni Anton na iniaabot ang kanyang kamay patungo kay Teresa. Teresa, come here, hon.
Hayaan mong makita ng lahat ang babaeng nasa likod ng aking tagumpay. Ang lahat ng mata ay nakatuon na kay Teresa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang mabigat na tunog ng tambol sa gitna ng katahimikan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang clutch bag, naramdaman ang matigas na anyo ng USB drive sa loob. Pag-akyat niya sa entablado, ang boses ng host ay muling umalingaw-ngaw, humihingi ng atensyon para sa isang espesyal na presentation. Hinawakan ni Anton ang baywang ni Teresa. Ang init ng palad nito ay tila lason na tumatagos sa kanyang damit. Handa ka na ba, Hon? Bulong ni Anton sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilin lang. Higit pa sa handa, Anton. Sagot ni Teresa, sabay tingin ng diretso sa lens ng pangunahing kamera ng media. Ang tunog ng microclick mula sa control booth ay hindi narinig ng sino man, ngunit para kay Teresa, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Ang entablado ng mga kasinungalingan ay handa na para sa huling pagbubukas ng tabing. Tumayo si Teresa sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang nagniningas na apoy sa ilalim ng mga spotlight. Hawak niya ang mikropono nang may katatagan na hindi inakala ng sinuman na taglay niya. Tumingin siya kay Anton, na kasalukuyang nakatayo sa tabi niya na may malapad na ngiti, kampante sa kanyang inaakalang tagumpay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Teresa ay malinaw at malamig, tumatagos sa bawat sulok ng bulwagan. 10 taon, isang dekada ng sakripisyo, pagtitiwala at pagmamahal. Ngayong gabi, bago ang formal na pagtanggap ni Anton sa kanyang bagong tungkulin, meron akong inihandang maikling presentasyon, isang sulyap sa likod ng tabing ng aming pagsasama. Ngumiti si Anton sa mga panauhin, iniisip na ito na ang sandali ng kanyang pagpuri. Hon, hindi mo naman kailangang gawin ito. Bulong niya nang may halong paimbabaw na hiya. Kailangan ko itong gawin, Anton, para sa katotohanan, sagot ni Teresa, sabay tingin sa technician sa likod. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan, maliban sa dambuhalang LED screen sa likuran ng entablado. Ang unang lumabas ay hindi mga larawan ng kanilang kasal, kundi isang malinaw na video sa loob ng isang silid. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, malakas at tila nanunuya. Teresa is just a housekeeper to me now. Isang obligasyon na kailangang tiisin. I'm so bored with her, Clara. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kutsara at tinidor na kanina ay kumakalansing ay biglang tumigil. Ang mga panauhin ay napatitig sa screen kung saan makikita si Anton at Clara, ang kapatid sa ama ni Teresa, na magkayakap at nagtatawanan sa loob ng mansyon sa Alabang. Sumunod na lumabas ang mga dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pondo ng ospital patungo sa account ni Clara Montes, ang mga lihim na kontrata, at ang ebidensya ng kickback mula sa mga supplier. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa mukha ng bawat taong naroon. Tigil! Patayin niyo iyan! Sigaw ni Anton. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng pader sa takot at kahihiyan. Sinubukan niyang agawin ang mikropono kay Teresa, ngunit mabilis na humarang ang 2 security guard na kanina pa nakaabang sa gilid. Sa VIP table, si Clara ay tila estatwa na hindi makagalaw, habang ang mga kamera ng media ay mabilis na nakatutok sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanyang dumi. Si Doña Carmen naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot dahil sa pagkabulgar ng kanilang mga lihim na transaksyon. Ang lalaking tinatawag ninyong bago ninyong jamdok ay hindi isang bayani. Patuloy ni Teresa. Ang kanyang boses ay mas lalong naging matapang habang pinapanood ang pagguho ng mundo ni Anton. Siya ay isang magnanakaw ng pangarap, magnanakaw ng pondo ng bayan, at magnanakaw ng dangal ng sarili niyang pamilya.
Dahan-dahang lumapit si Teresa kay Anton na ngayon ay nanginginig na sa gitna ng entablado. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang bawat pag-ikot ng ginto sa kanyang daliri ay tila pagkalas ng huling kadena ng kanyang pagkaalipin. Mula sa gabing ito, wala nang Teresa na magsisilbi sa iyong mga kasinungalingan. Wika niya ng sapat na para marinig ni Anton. Itinaas niya ang kanyang kamay at binitawan ng singsing. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa sahig na marmol ay tila isang hatol na hinding-hindi na mababago. Bago bumaba ng entablado, dumaan si Teresa sa harap ng kanyang biyenan. Huminto siya sandali at bumulong kay Doña Carmen na kasalukuyang nagpapanggap na hihimatayin. Ang power of attorney na pinapirmahan niyo sa akin sa ospital, ang nilalaman yon ay ang pag-ako ninyo ni Anton sa lahat ng utang ng ospital. Wala na kayong lupa, ma. Wala na rin kayong yaman. Tumalikod si Teresa at naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagbibigay ng daan para sa kanya. Ang ilan ay may bakas ng pagkaawa. Ang ilan ay may paghanga. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Anton o ang paghagulgol ni Clara. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niya si Gabriel na naghihintay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, tapos na ang laban. Lumabas si Teresa sa hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakahinga siya ng maluwag. Ang bawat yabag niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang pulang bestida ay patuloy na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Isang simbolo ng isang babaeng namatay sa loob ng 10 taon, ngunit muling nabuhay sa loob lamang ng isang gabi. Sa paglabas ni Teresa mula sa hotel, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Isang ulan na tila nakikiisa sa paglilinis ng kanyang maduming nakaraan. Ang malamig na tubig na dumadampi sa kanyang balat ay hindi nagpabigla sa kanya. Sa halip, ito ay tila isang banal na basbas na nag-aalis ng bawat bakas ng pagtatraidor ni na Anton at Clara. Hindi pa siya nakakalayo nang bumukas ang pinto ng isang itim na sasakyan sa harap niya. Lumabas si Gabriel, hawak ang isang malapad na payong. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya binigyan ng silong si Teresa. Binuksan niya ang kanyang mga braso, isang tahimik na paanyaya para sa isang taong matagal nang nagdadala ng mundong hindi naman sa kanya. Huminto si Teresa. Ang kanyang katatagan na ipinakita sa loob ng bulwagan ay dahan-dahang gumuho. Humakbang siya patungo kay Gabriel at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Doon, sa gitna ng ingay ng ulan na tumatama sa payong, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa panghihinayang kay Anton, kundi dahil sa 10 taon ng kanyang buhay na ninakaw at binaliwala. Ang bawat higbi niya ay tila pagpapakawala sa bawat sakripisyong nauwi sa wala. Samantala, sa loob ng hotel, ang karangyaan ay napalitan ng ganap na kaguluhan. Ang pintuan ng bulwagan ay malakas na bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniporme ng pulisya. Kasunod, ang mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Anton Montes, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong estafa, malversation of public funds, at lalong-lalo na ang pandaraya sa mga medical supplies. Ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mga bulungan ng mga panauhin. Ang mukha ni Anton, na kanina ay punong-puno ng galit, ay biglang naging parang abo. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang bawat salita niya ay tila nalunod sa kahihiyan. Nakita ng lahat kung paano ikinabit ang mga bakal na posas sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay pilit na yumayakap kay Teresa habang nagsisinungaling. Ang kanyang pangarap na maging giyamdok ay naglaho na parang bula, pinalitan ng realidad ng isang madilim na selda. Sa kabilang bahagi ng sulyap, ang matinding tensyon ay sumabog sa pagitan ni na Clara at Doña Carmen.
Dahil sa takot na mawalan ng lahat, nawala ang paimbabaw na pagmamahal ng matanda sa kanyang paboritong manugang. Ikaw na ahas ka. Ikaw ang nagtulak sa anak ko sa ganitong dumi. Sigaw ni Doña Carmen habang dinuduro si Clara. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara na naging dahilan upang mapaupo ito sa sahig sa tabi ng nagkalat na mga basag na kristal. Ma? Ano ba? Kayo rin ang nakinabang sa pera. Ganti ni Clara, ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang itim na bestida ay tila naging basahan sa kanyang paningin. Walang lumapit upang tulungan sila. Ang mga taong kanina ay pumupuri sa kanila ay nagmamasid na lamang ngayon ng may halong pandidiri. Ang bawat lihim na kanilang binuo ay naging isang malaking hukay na sila rin mismo ang nahulog. Habang hinihila si Anton palabas, nakita niya ang isang huling sulyap ng kanyang buhay na gumuho. Ang dambuhalang cake para sa kanilang anibersaryo ay natabig ng isa sa mga nagkakagulong panauhin. Bumagsak ito sa sahig. Ang mga dekorasyong rosas at ang figurin ni Anton at Teresa ay nagkawasak-wasak na tila ba sinisimbolo ang kanilang relasyon na wala ng pag-asang maayos pa. Teresa! Teresa, tulungan mo ako! Sigaw ni Anton habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong tawag mula sa isang taong nalulunod, ngunit wala ng Teresa na lilingon. Wala ng Teresa na magsasakripisyo para sa kanya. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, malayo na sila sa ingay at kahihiyan ng hotel. Ang paligid ay balot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng wiper ng kotse ang maririnig na gumagalaw ng regular upang alisin ang tubig sa salamin. Tapos na ang lahat, Teresa. Malaya ka na. Mahinang sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang telepono na nagpapakita ng balita tungkol sa pag-aresto kay Anton. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay malabo dahil sa ulan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang dilim ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang imperyo ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak at sa ilalim ng mga guho nito, nagsimula ng huminga ang isang bagong Teresa. Lumipas ang ilang linggo na puno ng mga legal na labanan, ngunit para kay Teresa, ang bawat araw ay tila isang hakbang palayo sa isang madilim na bangungot. Sa loob ng silid ng korte, naamoy luma at tila seryoso ang bawat sulok, nakaupo si Teresa sa tapat ng kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa hitsura ng isang babaeng dumaan sa matinding unos. Pumasok ang mga gwardya kasama si Anton. Suot nito ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Wala na ang tikas nito, wala na ang bango ng mamahaling pabango, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang nanginginig ang mga labi ni Anton. Teresa, please. Pabulong na pagsusumamo ni Anton habang dahan-dahang lumalapit sa kanya bago pa man magsimula ang pagdinig. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso. Isipin mo ang 10 taon natin. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Iurong mo na ang mga kaso at pangako. Babawi ako. Magiging mas mabuting asawa ako sa'yo. Tumingin si Teresa sa lalaking dati niyang sinamba. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring sakit. Tanging isang malalim na pagkaawa ang nananatili. Awa para sa isang taong hindi alam ang tunay na halaga ng pag-ibig at katapatan. Anton, ang 10 taon na sinasabi mo ay ikaw mismo ang pumatay. Malamig na wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kasing tibay ng bakal. Ibinenta mo ang bawat alaala natin para sa isang marangyang mansyon at para sa isang kapatid na alam mong sisirain ka rin sa huli. Hindi na kita asawa, Anton. Isa ka na lamang banyaga na may malaking utang sa batas. Yumuko si Anton. Ang kanyang mga balikat ay nangangatog sa tahimik na pag-iyak.
Sa sandaling iyon, ang tunog ng martilyo ng hukom na tumatama sa kahoy na mesa ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang kasal. Ang desisyon ay pinal. Ang lahat ng ari-arian na napatunayang galing sa nakaw na pondo ay kinuha ng gobyerno at ang kasal ni na Teresa at Anton ay formal nang idineklara na walang bisa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng paliparan ng NEA, kasalukuyang nanginginig sa takot si Clara. Hawak niya ang kanyang pasaporte at isang bag na puno ng mga alahas na itinago niya mula sa mansyon sa Alabang. Akala niya ay makakatakas siya patungo sa ibang bansa upang magsimulang muli gamit ang mga natitirang kayamanan. Ngunit bago pa man siya makarating sa immigration counter, 2 opisyal ang humarang sa kanya. Ang tunog ng paglock ng mga posas sa kanyang mapuputing kamay ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging impostora. Walang Anton na dumating upang iligtas siya. Walang Doña Carmen na naggatong sa kanyang ambisyon. Naiwan siyang mag-isa, gulo-gulo ang hitsura at punong-puno ng kahihiyan sa gitna ng maraming tao. Matapos ang huling pirma sa mga dokumento ng korte, lumabas si Teresa sa gusali. Sa dokumentong hawak niya, ang pangalang Teresa Montes ay wala na. Siya na muli si Teresa de la Cruz, ang kanyang orihinal na apelyido, ang pangalang nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na dignidad bago niya nakilala ang mga ahas sa kanyang buhay. "Malaya ka na, doktora," bati ng kanyang abogado habang nakikipagkamay sa kanya. Tumango si Teresa at huminga ng malalim. Tumingin siya sa kalangitan na walang bahid ng ulap. Ngunit sa likod ng kanyang saya, may isang bahagi ng kanyang puso na naghahanap. 1 linggo na siyang hindi nakikipagkita kay Gabriel. Pagkatapos ng gabi sa hotel, tila bigla itong naglaho. Wala siyang balita, walang tawag, at walang mensahe. Naisip ni Teresa, baka hanggang doon na lang ang papel nito sa buhay niya. Isang tagapagligtas na aalis din kapag tapos na ang misyon. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang maliit na pediatric clinic. Doon, naramdaman niya ang init ng pagtanggap ng kanyang mga pasyente at ng mga staff na nanatiling tapat sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang opisina, hindi na siya ang babaeng may mabigat na makeup at pulang bestida. Suot niya ang kanyang puting coat, ang kanyang mukha ay malinis at tila bumalik ang dating ningning ng kanyang balat sa ilalim ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Sa gitna ng kanyang mesa, may isang bagay na hindi dapat naroon. Isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel at may dairubang na tila kulay ng dagat. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba at pananabik. Sino ang nag-iwan nito? At ano ang laman ng kahon na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik? Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang maliit na kahon. Ang bawat pagkalas niya sa asul na dairobang ay tila pagtatanggal ng huling balat ng sugat na matagal nang kumikirot sa kanyang puso. Nang mabuksan ang takip, hindi mamahaling alahas o ginto ang bumungad sa kanya. Sa halip, isang maliit na paso ng succulent plant ang naroon, isang halamang kilala sa kakayahang mabuhay at manatiling matatag sa gitna ng matinding init at kakulangan ng tubig. Sa tabi ng halaman ay may isang puting card sa malinis at matapang na sulat kamay ni Gabriel, nakasaad ang ilang mga salita. "Maligayang pagbabalik sa iyong sarili, doktora. Gaya ng halamang ito, alam kong kaya mong mabuhay at mamulaklak muli, gaano man katindi ang pinagdaanan mong unos." Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Isang nangiting hindi napilit, kundi nanggagaling sa isang pusong dahan-dahan nang humihilom. Inilapit niya ang halaman sa kanyang mukha, dinadama ang lamig ng mga dahon nito na tila isang pangako ng bagong simula. Nang hapong iyon, nagpasya si Teresa na maglakad-lakad sa dalampasigan ng Manila Bay. Ang langit ay kasalukuyang nagpipinta ng mga kulay ng orange, lila at ginto. Isang dapit hapon na tila nagsasabing ang bawat pagtatapos ay may kalakip na bagong bukang liwayway.
Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga alaala ng pighati. Hindi niya inaasahan ang marahang pagtabi ng isang pamilyar na anino sa kanya. Hindi na siya nagulat nang maramdaman ang presensya ni Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi ito suot ang kanyang puting coat o barong. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at pantalon, tila isang ordinaryong lalaking naghahanap din ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo. Nakuha mo ba ang regalo ko? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay sumasabay sa ihip ng hangin, malumanay at puno ng katapatan. Salamat, Gabriel. Iyon ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa loob ng 10 taon. Sagot ni Teresa habang nakatingin sa malayo. Sa abot tanaw, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Saan ka pumunta? Akala ko ay tuluyan ka na ring nawala. Pagkatapos ng gabi sa hotel, humarap si Gabriel sa kanya. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha na nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata. Kailangan ko lang asikasuhin ang ilang bagay sa probinsya at gusto ko ring bigyan ka ng espasyo, Teresa. Gusto kong mahanap mo muli ang sarili mo nang walang pressure mula sa kahit kanino, maging sa akin. Pero ngayon, bumalik na ako, dagdag ni Gabriel. Humakbang siya ng mas malapit, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang init ng kanyang katawan. Nag-apply ako sa ospital na malapit sa klinik mo. Inaprubahan na ang transfer ko. Napatigil si Teresa at tumingin sa kanya ng may halong gulat at kaba. Bakit? Ang ganda na ng posisyon mo sa main hospital, Gabriel. Bakit mo iiwan yon para sa isang mas maliit na pasilidad? Isang tipid, ngunit makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Dahil gusto kong malapit sa iyo. Gusto kong maging bahagi ng bawat hapon mo, uminom ng tsa sa opisina mo, at masigurong may maghahatid sa iyo pauwi kapag pagod ka na. Hindi kita minamadali, Teresa. Handa akong maghintay hanggang sa muli mong mabuksan ang pintuan ng puso mo. Isang malakas na hangin ang humipan mula sa dagat na nagpaulo sa ilang lanta ng buhok ni Teresa patungo sa kanyang mukha. Sa isang napakalambing na pagkakataon, itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang buhok ni Teresa patungo sa likod ng kanyang tainga. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Teresa ay tila isang kuryenteng naghatid ng init at proteksyon, isang sensasyong matagal nang nakalimutan ng doktora. Tumingin si Teresa sa mga mata ni Gabriel. Sa lalim ng tingin nito, nakita niya ang isang bukas na kabanata na puno ng pag-asa. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang iniabot ni Teresa ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Gabriel na kasalukuyan pang nakahawak sa kanyang pisngi. Salamat, dahil hindi ka bumitaw, Gabriel. Pabulong na wika ni Teresa. Hinding-hindi ako bibitaw, Teresa. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, iyong hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng pakpak para lumipad. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinuhuli ang mga daliri ni Teresa at mahigpit itong pinagsasama sa kanyang palad. Naglakad silang magkasama sa kahabaan ng dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang bawat yabag nila sa buhangin ay tila pagbura sa bawat bakas ng sakit ng iyang nakaraan. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit para kay Teresa, hindi na ito ang gabi ng kadiliman. Ito na ang gabi ng kapayapaan, kasama ang lalaking handang maging liwanag sa kanyang bagong simula. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng silid ng pediatric clinic ni Teresa, ang hangin ay hindi na amoy pighati, kundi amoy ng sariwang lavender at mga gamot na nagbibigay ng pag-asa. Ang pader ay napalalamutian na ng mga bagong litrato ng mga batang gumaling sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Si Teresa ay hindi na ang martir na asawa na laging nakatali sa anino ng iba. Siya na ang isang matagumpay, independyente at respetadong doktora na muling kinuha ang kanyang lisensya para magningning.
Sa labas ng kanyang opisina, ang buhay ng mga taong sumira sa kanya ay nagpatuloy sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Sa loob ng piitan, si Anton ay isa na lamang numero. Ang kanyang balat ay naging maputla, ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap habang nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Teresa sa entablado, ang boses ng katotohanang pilit niyang pinatahimik noon. Si Clara naman ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong. Ang kanyang kagandahang dati ay ginagamit sa panlilinlang ay unti-unti nang kumukupas sa loob ng malamig na rehas. At si Doña Carmen, ang matandang akala ay reyna ng karangyaan, ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahan sa probinsya. Pinagtatawanan ng mga kapitbahay na dati niyang minata. Ang bawat piraso ng alahas na kanyang ipinagmalaki ay naisubasta na para pambayad sa mga utang na iniwan ng kanyang anak. Ang karma ay hindi mabilis, ngunit ito ay tumpak. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit si Teresa, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pine trees at malinis na katuwiran ay sapat na para makilala niya si Gabriel. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Teresa habang yakap ito mula sa likuran. Ang yakap na yon ay hindi nakakasakal. Ito ay maluwag, ligtas, at puno ng paggalang. Naramdaman ni Teresa ang tibok ng puso ni Gabriel sa kanyang likuran. Isang regular at matatag na ritmo na tila nagsasabing, narito ako at hinding-hindi ako aalis. Tapos na ang huling pasyente mo, doktora. Oras na para sa ating tsa. Pabulong na wika ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Teresa. Humarap si Teresa sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa mga braso ni Gabriel. Salamat, Gabriel. Salamat dahil tinulungan mo akong makitang muli ang ganda ng mundo. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na pouch mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang simpleng gintong gelang o bracelet. Walang malaking diamante. Tanging isang maliit na pendant na hugis pakpak ang nakasabit doon. Dahan-dahan niya itong ikinabit sa pulso ni Teresa. Hindi ito isang tali, Teresa, sabi ni Gabriel habang nakatingin ng malalim sa kanyang mga mata. Ito ay simbolo ng iyong kalayaan at simbolo na sa bawat paglipad mo, may isang taong laging naghihintay sa ibaba para saluhin ka kung mapagod ka man. Salamat dahil hinayaan mong mahalin kita. Dagdag pa ni Gabriel sa wikang Tagalog na puno ng emosyon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Gabriel at doon ay pumikit ng may kapayapaan. Ang sugat na dati ay bukas at dumudugo ay naging isang peklat na lamang, isang paalala ng kanyang katatagan. Tumingin si Teresa sa direksyon ng bintana. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa buong silid, nagbibigay ng gintong kulay sa bawat sulok. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang litrato ng kanyang nakaraan ay wala na. Ang tanging naroon ay ang maliit na succulent plant na ibinigay ni Gabriel, na ngayon ay meron ng maliliit at magagandang bulaklak. Ang digmaan ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit na. At sa dulo ng lahat ng pighati, natagpuan ni Teresa ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya sa loob ng 10 taon, ang kanyang sarili at ang isang pag-ibig na marunong maghintay, rumespeto at magpagaling. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng dapit hapon, ang dalawang anino ay naging isa. Naglalakad patungo sa isang kinabukasang hindi na kailanman mababalot ng anino ng nakaraan. Sa bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Manila Bay, ang langit ay tila isang dambuhalang canvas na nagpapaalala kay Teresa na ang bawat kadiliman ay may hangganan. Nakatayo siya sa tabi ni Gabriel. Ang kanilang mga kamay ay magkasalit.
Ramdam ang bawat pintig ng buhay na dati ay inakala niyang nagwakas na sa loob ng 10 taon ng panlilinlang. Ang tanong na madalas itanong sa kanya ng kanyang sariling budhi ay kung nakamit na ba niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapatawaran para kay Teresa ay hindi isang regalong ibinigay niya kina Anton at Clara. Para sa kanya, may mga sugat na sadyang malalim at may mga kasalanang hindi kailanman mababayaran ng isang simpleng paumanhin. Ang patawad na kanyang iginawad ay para sa kanyang sarili. Isang pagpapatawad sa babaeng dati ay naging masyadong mapagtiis, masyadong mapagmahal sa maling tao, at masyadong naging martir sa ngalan ng pamilya. Sa pagpapalaya niya sa kanyang galit, hindi niya pinawalang sala ang mga nagkasala, kundi pinalaya niya ang kanyang sariling kaluluwa mula sa pagkakabilanggo sa mapait na nakaraan. Natagpuan na ba niya ang binyen? Oo, ngunit hindi ito ang binyen na walang anumang ingay. Ito ay ang kapayapaan sa gitna ng katotohanan. Ngayon, ang bawat hininga ni Teresa ay hindi na puno ng bigat ng mga lihim. Ang bawat gabi ng kanyang pagtulog ay hindi na binabagabag ng mga hinala. Ang binyen niya ay matatagpuan sa bawat ngiti ng mga batang kanyang ginagamot, sa bawat baso ng tsa na pinagsasaluhan nila ni Gabriel, at sa bawat sandali na hindi na niya kailangang magpanggap para lamang mahalin. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit napakamakapangyarihan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihingi ng iyong dignidad bilang kapalit. Ang sakripisyo ay bahagi ng pagmamahalan, ngunit kapag ang sakripisyo ay naging isang paraan na lamang para yurakan ang iyong pagkatao, hindi na yun pag-ibig kundi isang uri ng pagkaalipin. Ang pagiging isang mabuting babae, asawa o kapatid ay hindi nasusukat sa haba ng iyong pagtitiis sa gitna ng pang-aapi, kundi sa tapang mong tumayo at sabihing, "Tama na, dahil mahalaga rin ako." Sa huling sulyap ni Teresa sa Abot Tanaw, ang araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang mga bituin ay nagsimula ng magningning. Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng isang biktima, kundi isang epiko ng isang matagumpay na babaeng muling nahanap ang kanyang sariling tinig. Sa bawat pagsisimula ng bagong umaga, dala niya ang peklat ng nakaraan, hindi bilang tanda ng kahihiyan, kundi bilang isang medalyon ng kanyang katatagan. Ang kwento ni Teresa ay natatapos dito, ngunit ang kanyang buhay ay kasalukuyan pa lamang na nagsisimula ng may tunay na liwanag, katarungan, at isang pag-ibig na marunong rumespeto sa bawat hibla ng kanyang pagkatao.